So, this February is the month of mga in love. Sabi nga mga in love at magiging in love. So, ayun, masarap pag-usapan yung ganitong mga topics kasi lahat tayo, I'm sure all ears. Honestly, nung binigyan ni Pastor Julius yung topic, na-surprise ako, astonished, shocked, and I was thinking, deserve ba ako sa topic na to? So, ayun. Sabi ko, Pastor Julius, sigurado po kayo, parang inanong ba si Pastor, sigurado po kayo, magdi-deliver ako ng topic na to. Kasi, I, for one, failed sa ganitong katuruan ni Lord. So, ayun. Ayokong umiyak. So, ayun, habang ginagawa ko ang preaching na to, habang pinipare ko, God always strikes me. Every line, every slide, patama sa akin. So, I'm here standing na hopefully, lahat tayo, unawain natin ang salitang ating Panginoon. Kasi I'm here to say na kung tayo makikinig sa salita ng Lord sa umagang ito, hindi kayo magagaya sa akin na nag-fail sa ganitong aspetong previously. So, ayun. I praise God dahil naunawaan ko yung purpose nating Panginoon. Pinakita ni Lord yung mga mali ko na nagawa. Pinakita ni Lord yung kanyang love pa rin. Pinakita ni Lord ang kanyang habag sa buhay ko, ang kanyang pagmamahal. Dahil tinama niya yung aking mga mali. So, pag-aralan po natin, isa-isa, dapat makinig tayo na mayroong understanding at ating isa puso ang message ng Lord. So, it's about love, marriage, and family. This is an introduction kasi the next topics ay si Pastor Julius ang mag-explain, si Kuya Rod, sa Ate Ima. So, sa akin is an introduction as the foundation of love, marriage, and family. So, ready na po? Yes! So, yan. Because of love. Sino naka-experience magbigay ng chocolate? Or nakatanggap ng chocolate? Sige nga. Si Jason, baldi-baldi. Si Kuya Carlo? Kuya Carlo, ikaw nagbigay o ikaw binigyan? Wow. Ayan. Sino naka-receive o nagbigay ng food sa kanyang minamahal? Bigas. Napaka-importante ng bigas eh. So kahit hindi bigas, anything. Wala? Ayan, the form of love. Sino nag-experience dito na magpakain sa kanyang tuwing may sakit ang parents, ating grandparents, or sino man sa ating minamahal? Nagbibigay, nag-a-assist sa bigay ng pagkain, tubig, all those simple acts. Di po ba? Ayan. Sa mga mag-asawa, husbands, na-try nyo na po ba to? Magbigay ng massage? Or baliktad, yung wife magbigay ng massage sa asawa? Yung asawa ko nagreklamo sa akin. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung massage ko, hindi niya maramdaman. Sabi ko, kasi yung katawan mo, parang bato. bigat na ako mag-preso na hindi niya maramdaman. Sabi niya, magpamassage na nga lang ako sa kay Kuya Del. Kuya Rodel. Fidel pala, sorry. So, ang gagawin ko, kung ang katawan niya is bato, hindi mo nga maramdaman yun. Yun, bato na muscle, or muscle na bato. So, yun. Diba? Saan si Ate Kay? Nagreklamo din si Kuya RJ. Yung mga katawan ng mga bato, mahirap i-massage eh. Kailangan nagmamassage doon, maso, pukpukin, martelyo. So, yun.
Ayan, ito, very common. Taas nga ng kamay nagbigay ng flowers sa kanyang minamahal. Taas ng kamay. Hindi pa yung nagbigay ng flower. Ayan. At yung mga nakatanggap din. Si Jess iba, yung mahal ko. Nagtanim siya talaga ng flower para sa akin. O, di ba? Nabuhay. Pagdating ng summer, namatay din. So, yun. Ito po ay mga acts of love. So, paano ba natin dinidefine ang love in a worldly perspective? It's a mixed emotion behavior. So, kung tayo'y happy, nagbibigay tayo, di po ba? Nagpapakain tayo sa ating mga mahal pag may sakit, nagbibigay ng medicine. So, it's an behavior and nandun ang passion, nandun ang pagpupursige, nandun ang commitment. And daily natin ginagawa yun sa ating mga mahal sa buhay. If nandun po siya sa ating tabi, araw-araw natin pinapaktis yun na mayroong pagpapasensya. So mapapansin natin dyan na as the world defined love is all about emotion. Kung masaya ka, nagbibigay, or you're happy, gladly doing the things pag masaya ka. So mostly, basically yun po ang nagiging basihan ng love in a worldly perspective. So now, punta tayo sa marriage. Just recently, si Ate Angeli and Kuya JM. Ayan. Nag-civil sila. Then, sa church ceremony. So, yun po. Mapapansin natin, it's a man and woman in marriage. And, ang marriage po ay mayroon din namang two types. Yung arranged marriage, na masasabi, and yung marriage out of love. Because we love, saka nagkakaroon ng pag-iisang dibdib. And location of marriage could be different. Minsan sa garden, minsan sa tabi ng dagat, minsan sa bukid, minsan saan? Estiraha. So it doesn't actually matter kung saan. Pangarap ko dati, garden marriage. A garden wedding. Garden wedding, yun. Garden wedding. At tinupad naman niya yun. Kasi sa Estera, mayroong green, di ba? God is good. Kahit may mga mali dati, God is good all the time. So, yan. So, this is about marriage. And ano naman ang pag-define ng ating world regarding marriage? It's a union of man and wife, tinatawag na spouses, and mayroong recognized by law, yung pagpapasivil. So, yun. So, still, marriage is composed of man and woman. So, regarding family, ano nakita natin? Man, woman, and children. So, after ng kasal, eventually, by God's grace, ay bibiyayaan ng anak. So, pwedeng dalawa, o may mga couples na meron lang dalawa, merong tatlo, apat, merong isa. Ito naman is, mayroon na silang apo, di po ba? Nag-asawa ng kanilang mga anak. Ito, may dalawa silang anak. And ito din, lumaki ng kanilang family. So, ang kanilang anak, nag-asawa, din nagkaroon ng apo. So, yun po ang picture ng isang family. So, what is the definition of the family? It's a basic unit in society traditionally consisting of two parents, parent and plus parent, rearing their children. And any of various social units differing from but regarded
as equivalent to the traditional family. So, hindi lang siya traditional, as man and woman. Could be also like BNE family. We are here considered as a family. Pwede rin yung sa ating organization, sa work, like King Salman family. So, it's like equivalent to the traditional kind of family, which is there is mom, dad, and children. Ngayon ang katanungan po, ano ang sinasabi ng Bible? Kasi kanina narinig natin ang definition ng love, marriage, family, according to the worldly perspective. Ano naman ang sinasabi sa Bible? So napaka-importante po na malaman natin kung anong sinasaad sa salita ng ating Panginoon. Kasi po alam naman po natin na if we will base only sa ating mga sariling pag-intindi, sariling pag-iisip, sariling gawa, we will always fail. That's why I failed. So, yon. So, anong sinasabi ng Bible about love? Makikita natin ito sa anong book? 1 Corinthians. So, nandun. 1 Corinthians 13. So, kung gusto nating mabasa ng yung kabuuan, nasa 1 Corinthians 13. So, love is patient. Love is kind. Patient means pinagpapasensyahan mo yung mahal mo. Kahit pasaway, sige lang. Kasi mahal natin, pasensyahan natin. Amen po? So, sa ating mga minamahal, pag pasaway, be cool, be patient. Be kind. Nandun ang pagiging magalang. Nandun ang pagiging hello? Ano yung kind? Anong kind sa Tagalog? Pagiging mabuti? Ang pagmamahal ay hindi mainggitin. Kaya Jojo, di ba? Pag mainggitin. May sinasabi si Kuya Jojo, kaya tinatanong ko. Pag may nagsasalita, tatanungin ko baka may sinasabi na. So, yun. Hindi mapagmataas. Hindi mapagmataas, ayun. Ibig sabihin, we are humble. Hindi inaano yung iba, hindi mapag-alipusta, nire-respect yung iba. So, di po ba? Hindi, self-seeking. So, mapansin natin, ang meaning ng love sa Bible is not all about ourselves. It's not all about our emotion. Kundi, love, basahin po nga po natin. This is according to Body Bookam, yung ating referred book. So, it is an act of the will. Hindi lang dahil ikaw ay masaya, gagawin mo. Ibig sabihin, the meaning of love in the Bible is merong decision. Pinagdesisyonan mo not to be patient. Di po ba? Hindi naman siya, led by emotion na pag nandyan na, ikaw ang magiging patient. Firstly, you have in the mind to be patient. You choose to be patient. So, it is the will that sumusunod na yung pagpapasensya mo. So, ang love ay may pag-decision. Patungkol sa ating minamahal. Ang marriage naman sa Bible is a covenant. Pag sinabing covenant, agreement between God, man, and the woman for life. There is a commitment ng dalawang tao na maging isa. Amen po? Yung man and woman nagkaroon ng decision na maging isa.
And it is a covenant, agreement between you and God. So hindi lang sa inyong mag-asawa ang marriage, nandun ang Panginoon. Na pag tayo nag-say yes sa ating kasal, hindi lang nag-say yes tayo sa ating husband, hindi lang tayo nag-say yes sa ating wife, kundi sa ating ding Panginoon. Because, explain ko po yan mamaya. And family naman is a foundational institution ordained by God, established through marriage between one man and one woman. So it could be by blood or it could be by adoption. So mayroong husband-wife, so magkakaroon sila ng anak, or pwede ring mag-adopt sila, or spiritual bond. Like sa atin, magkakapatid in the Lord. It is designed for companionship, so marriage is designed for companionship. Ang purpose is to produce godly offspring and reflecting God's image, acting as the primary unit for nurturing children, passing on faith, and reflecting God's relationship with His people. So, explain po natin yan mamaya sa ating main text. Ngayon, ang tanong dito, what if, before your marriage, iba yung inyong definition of love? Kasi, kagaya ko, before my first marriage, hindi ko alam ang salita ng ating Panginoon. So, nakita ko yung result. So, tayo ngayon na we are still going to get married, mag-asawa pa lang tayo, so it will be good for you. Kasi ngayong buwan na to, pag-usapan natin is about love, marriage, and family. Sa ating may mga asawa naman, this will guide us sa ating mga married life. Di po ba? So, kailangan po maging attentive tayo sa ating preaching for this month kasi patungkol po dito ang ating pag-uusapan. So, what is your purpose? What is your purpose of getting married sa mag-asawa pa lang? Or what was your purpose sa ating nag-asawa na, kinasal na? Kung ating sasagutin sa ating mga sariling kaisipan, ano naging purpose natin? Ba't tayo nag-asawa? Sige, sagutin niyo po yan sa isip niyo para makita, may compare po natin mamaya kung ano ang message sa ating Panginoon. So, ano yung common purposes kung bakit tayo nagpakasal dati? One is seeking love. Sana magkaroon na ako ng boyfriend, girlfriend. Kasi masaya pag may boyfriend, may girlfriend, di po ba? Yung mga single natin. Ayan. Gusto ko may magmamahal sa akin. Kuya George, ano daw ang sayo? So, sa atin, nag-aasawa tayo dahil gusto natin ng makakasama sa ating buhay. Magiging support, kaagapay. Di po ba? Yun ang common reasons bakit tayo nag-aasawa. Ano pa? Comfort. Pag tayo'y nalulungkot, pag tayo'y down, may magkukomfort sa atin. Amen po? Di po ba yun ang mga reasons natin? Para mayroong magpapasaya sa atin. So, yun. Ito. Around 45%. Chinek ko sa Google. 45% sa mga nag-aasawa, ito ang reason. Financial stability. Sino nag-amen dyan? So, syempre, hindi naman madali sa ating pamumuhay kung wala tayong pera. Maganda rin naman na may kasama tayo sa buhay. May sahod ka, may sahod siya, di ba? Maganda. May sahod siya, may sahod siya. Wow, sana all. May sahod siya, may sahod siya. Kasi may business na, may trabaho ako, housewife lang. Wow. Amen. So, yun. Number 5 reason. Number 5 reason.
Sasabihin, Kuya Jojo, kailan ka mag-aasawa? Nape-pressure si Kuya Jojo. Di po ba, yung ating mga mahal sa buhay, pag tayo single pa, okay lang ka mag-aasawa. Pag bata ka pa, huwag ka muna mag-aasawa. Yan ang papa ko dati. Huwag ka mag-aasawa, later na. Ang sabi ng papa ko, huwag kang mag-aasawa habang nag-aaral ka pa. Huwag kang mag-aasawa pag wala ka pang trabaho. Then, the time come, kailan ka mag-aasawa? Pero parang, kailan pa ako mag-aasawa? So yun, isa to sa mga reasons. Way out, escape, outlet. Alam niyo po yung mga ito, puro sa akin pa tama eh. Outlet, way out, that means gusto ko nang makalayo sa bahay. Sinong may ganitong reason? Nung siya ay before mag-asawa, gusto ko nang humiwalay sa family ko kasi maraming problema. Gusto ko nang lumabas sa bahay na to. Ayun. Kasi maraming kulang sa bahay. Pag nandun ka na sa may sarili kang bahay, kayo lang magkasama. So, yung needs nyo, kukunti lang din. So, kunti lang kulang. Pag nandun ka sa family mo, maraming kulang. Kahit suklay, kulang. Asan ang suklay? Ganun ba? Di ba? Nawawala kasi kinukuha ng mga kapatid. So, yun. Outlet. Kuya Jojo. Sito, meron ding iba, ang reason ng pag-aasawa kasi nabuntis. Very common. Merong iba mag-aasawa kasi nakabuntis. Totoo po ba? So mapansin natin sa ating mga nabanggit na 7, marami pang reasons bakit nag-aasawa ang isang tao. Binigay ko lang sa inyo ang 7. You can have more than that. So makita natin na ang mga purpose natin sa pag-aasawa is about me, myself, gusto ko. Napansin niyo po yun? Gusto ko ng pagmamahal, gusto ko magkaroon ng kasama, gusto ko magkaroon ng financial stability, gusto ko may magko-comfort sa akin, puro sa akin. Napansin niyo po yun? Ngayon, kung ito po ang naging reason natin o magiging reason natin sa mga mag-aasawa pa lang, alam niyo po anong kahinatnan? Sa mga single, alam niyo po kung ano ang kahinatnan? Eloisa, sa mga single, ito po ang magiging resulta nun. Kung ang ating purpose, hindi natin alam ang tamang purpose ng pag-aasawa, anong ibig sabihin ng pag-aasawa, most likely, we will end up to this. At ngayon na tayo, mayroon na pong mga asawa ngayon, kung wala tayong gagawing pagbabago sa ating usual na ginagawa sa ating married life, hindi natin i-apply ang salita ng ating Panginoon. Sa ating maririnig ngayon, we will end up with this. Ano yan? Divorce? Annulment. Bakit? Kasi ang foundation natin, before that marriage, ang foundation natin is about self. About me, about myself, about I. Kung yan ang foundation, ito maging result. So tingnan lang natin yung recent divorce rates. Mag-divorce rates, ang tininan ko kasi sa ating Philippines, wala namang divorce. Di po ba? Annulment ang meron. So, tingnan natin ang divorce rates. So, mataas sa Spain, buti na lang, wala tayo sa Spain. And, syempre, kasi walang divorce sa Philippines, hindi siya kasama dito. Walang divorce ang Philippines. Pero may annulment. Pero hindi yun ang focus ng ating preaching. Pinapakita ko lang sa ating lahat, anong mangyayari kung hindi tayo founded sa salita ng ating Panginoon about love, marriage, and family. At tingnan natin, anong mga reasons ng ganito mga issue. Lack of commitment, may asawa ka na, nagbubuhay binata ka pa rin, buhay dalaga ka pa rin, di ba?
Kung dati, binata ka, late ka umuwi dahil nandun ka sa laro, nandun ka kung saan-saan, sa basketball, di ba? May asawa ka na, maghapon ka pa na sa basketball. Imbis na tumulong sa kanyang wife, nandun sa basketball. Ayan. So another reason, please, kailangan makinig tayo kasi para hindi tayo dumating sa point na to. Alam kong nobody wants na mapunta sa ganitong sitwasyon kasi mahirap to. Hindi ito ang goal natin sa ating pag-aaral. Infidelity, cheating, adultery. Cheating is not only physical, psychological. Inisip mo yung iba. Nagchat ka ng iba, may asawa ka na. Di po ba? Yung mata mo. Sabi nga ng Lord Jesus Christ, tumingin ka lang sa tao na mayroong mali siya is considered already cheating. Amen po? Okay, incompatibilities, hindi magkasundo. Gusto ng isa, patay ang ilaw. Gusto ng isa, may ilaw. Anong gagawin natin sa ganon? Example lang yun sa mga incompatibilities. Financial issues. Ang mag-asawa, pag nagkakaroon ng financial issues, medyo magipit, nag-aaway na. Imbis na pag-usapan kung anong mga dapat gawin, mainit ng mga ulo, hindi na mag-usap, kaya nagiging issue sa mag-asawa. Domestic abuse, may mga lalaki na mahilig mangbugbog, mahilig pangnakit. So, nagiging reason din yan ng paghihiwalay ng mag-asawa. At hindi lang lalaki, may mga babae din na ganon. Oo. O, totoo yan. Mayroong babaeng ganon. Kung hindi nyo kilala, mayroon niyang ganon. Sino nag-yes dyan? Si Kuya, o yan. Mag-testify mamaya si Kuya. Substance abuse. Siyempre, pag nag-ano ka ng mga addict ka sa ganito, mga narcotics, mga mga medication na yan na hindi maganda, nakakagawa ka ng masama sa asawa mo. Itong nanineglect, mostly neglected sa mag-asawa, pero it can also lead to divorce. Yung hindi mag-usap, alam niyo po yon na may issue na, okay na lang, basta walang nangyayaring pag-uusap kung ano mga dapat gawin. Basta okay na lang, nag-iba na ang mood, okay na. Pero yung issue, hindi na pag-uusapan. So mahirap to. Sa ating mga may asawa, please, marami pang reasons, pero ito lang ang binigay ko. Now, alam kong nabasa na po natin kanina, pero mas maigi kong sa ating mismong mata, salita, ay ating babasahin. So, pwede po bang tumayo ang lahat, ating pong basahin ang ating text? Sabay-sabay po nating basahin na mayroong attention concentration and focus. Genesis 2:18-20. And the Lord God said, out of the ground the Lord God formed every beast and and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to man. And Adam said, this is now and flesh of my flesh. She shall be called woman, be joined to his wife, and they shall become one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Sige po, tayo manatili nakatayo.
Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Father in heaven, Lord, good morning po Panginoon. Salamat po muli Ama sa oras nito. Salamat sa iyong pagkakatawag sa akin na mag-deliver ng salita. Lord God, I pray for wisdom, knowledge, understanding, O Lord. Kayo po ang magsalita po para sa akin at hindi po ang sarili ko. Hindi po based sa naramdaman ko, Panginoon, kundi ang truth lamang na nangagaling sa inyo. At sa bawat sa amin, Lord, na makakapakinig dito sa Bahay Panambahan, maging sa Zoom, Lord, let the ears, heart of everyone be opened sa iyong salita, O Lord God, para ito'y aming maintindihan, tumimo sa aming puso't isipan, at mag-remind po sa amin ng inyong salita sa aming pang-araw-araw na buhay. And thank you, Lord, sa connections. Kayo na pong bahala sa bawat isa. Tanggalin niyo po anong mga distractions sa puso at isipan ng bawat isa, Lord. Kayo po ang magbigay ng full attention na makakinig ang bawat isa at hindi rin po mag-disturb sa mga kasama, sa mga katabi. Let everyone focus on your word, Lord Jesus. Ito po aming samot na sa pangalan ng Jesus. Amen. So, pupunta na po tayo sa ating main text. So, noong una po, sa Genesis 2:18, sabi ng Lord, "It is not good for a man should be alone. I will make helper comparable to him." So, sabi ng Panginoon, hindi na sinabi na it is not good because pangit si Adan. Hindi na sinabing na it is not good dahil imperfect si Adan. Sinabi niya yun, alam naman po natin na ang creation ng Lord is always perfect. Walang dungis o walang mali sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang sabi niya, it is not good for Adam, not because of imperfections, but because he was alone. So sabi niya, I will make a helper to him, comparable to him, right for him, yung helper na tama kay Adan, yung helper na naaangkop kay Adan, yung helper na comparable, katuwang kay Adan, and yung helper na magko-complement kay Adan. So, ibig sabihin nun, Adan was made in the image and likeness of God. So, gagawa siya ng helper in corresponding to that. Kasi ang ibang creation ni Lord, hindi naman niya ginawa in the image of likeness of Him. Di po ba? Yung ibang creation. Yung hayop po ba ginawa ni Lord in His image and likeness? No. So, the Lord will give Adan a helper na magpipit sa kanya. Kung ito ang puzzle, kung ang form ni Adan is ganito, ang bibigay ni Lord ay ganito din na form. Kung heart ang form, heart din ang bibigay. So yun po ang illustration doon. So katugma kay Adan, yun ang balak ibigay ni Lord. So makita natin dito na it was God who thought of giving Adan the helper. So it is God's thought na si Adan ay nag-iisa. So hindi si Adan ang nagsabi, Lord, mag-isa lang ako. Hindi alam ni Adan yun. Si Lord ang nagbigay ng idea nun. Dito naman sa Genesis 2:19, dito binigay ng Panginoon ang mga animals, yung mga livestock kay Adan para bigyan ni Adan ng mga pangalan. Sino ang makapagbigay ng mga pangalan dito? Lahat ng hayop. Kaya nyo? Pangalan ng lahat ng hayop? In the beginning, wala pa mga pangalan na you are the one to create. So makita natin kung gaano katalino si Adan. Ito, aso. Ito, pusa. Ito, lizard. Ito, cow. Ito, ano pang. So, binigay ni Lord yon kay Adan, binigay na yung responsibility kay Adan, yung mga hayop, para bigyan niya ng pangalan. So here, the Lord is giving the idea na
si Adan ay may responsibility na bigyan ng pangalan ng mga creature na kanya ibibigay. So yan. Kunwari dati hindi mo pa alam mga pangalan ka, anong mga pangalan bibigay nyo dito? At hindi lang yun, ang isang hayop, kunwari horse, ibang pangalan ng maliit na horse, babae na horse, magkakaibang pangalan, di po ba? Sa babae at lalaki, sa baby pa, nag-iibang pangalan pag malaki na. So napakahirap. Nakita natin dito na kung gaano katalino ni Adan. Makita natin dito na when we give names sa verse 20, we have the accountability, we have the responsibility sa ganitong mga uri. Kagaya natin mga parents, tayo nagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. So we are accountable sa ating mga anak. We are responsible sa ating mga anak. So dito, God gave Adam the instruction to give the names na siya ang mangalaga sa mga hayop, and siya ang responsible sa mga hayop na kanyang ibinigay kay Adam. But dito nabanggit na there is no suitable helper. Nabanggit na naman dito ni Lord na walang suitable helper si Adan. So dito nang pinalanganan ni Adan yung mga hayop, hindi kailangan si Eve. Kasi kaya niyang gawin yun eh. Nagawa niyang bigyan ng pangalan. Nagawa niyang, ibig sabihin, kaya niyang pangalagaan yung Garden of Eden. But except for one thing, kasi may purpose si Lord. Kaya sinasabi niya na suitable helper. Kasi ang mga hayop na to, hindi naman maging suitable helper kay Adan. Kaya ba nilang tulungan si Adan sa mga gagawin niyang pagbubungkal? Kaya ni Adan hindi. Hindi kaya ni Adan. Hindi niya kayang pangalagaan ang mga trees, ang mga hayop, pagpapakain. Yung elephant, tutulungan si Adan, pakainin itong hindi naman kaya, hindi pwede. Kaya nabanggit ni Lord, suitable helper kailangan ni Adan. So wala siyang suitable helper sa pagkakataon na to. Ngayon, after na pinangalanan ni Lord, ni Adan yung mga hayop, na bigyan na niya ng names ang lahat, anong ginawa na ating Panginoon? Kasi di ba sabi ni Lord kanina, mag-isa si Adan at kailangan niya anong kailangan ni Adan? Suitable, hindi lang helper, suitable helper. So anong ginawa ni Lord? The Lord God caused Adam to fall into deep sleep. Nung tulog na si Adan, anong ginawa ni Lord? Kumuha ng rib. Bilangin niyo kung may kulang sa rib niyo sa side niyo, mga lalaki. Kumuha ng rib sa side ni Adan. Alam niyo ba kung ilan ang ribs ng tao? 12 pairs. 12 yan. Pero hindi ibig sabihin ang lalaki kulang ng ribs. Myth lang yun, myth. So huwag niyong isipin yun na mayroong 12 pairs So yun, ito yung makikita natin na ito yung first surgery na nangyari. Imagine niyo po ba? Siyempre pag yan close ang side mo, mga lalaki, tinanggal ang isang rib. Hindi naman magic yun eh. So, ma-illustrate, first illustration ng sinasabing first surgery. Kaya pinatulog si Adan. So, ito yung reason bakit nagawa ni Lord na pinatulog ang si Adan ng ating Panginoon. So why did God put Adam into a deep sleep? Anong reason? Siyempre, mahirap naman kung operahan tayo na gising. Kaya niyo po ba, operahan ka ng gising? Tanggalan ka ng ngipin na walang anesthesia. So yung pagtulog ni Adan ay parang isang anesthesia. Nakita niyo po?
Kasi kung gising ka, tatanggalan ka ng rib, lilikot ka, hihiyaw ka, iyak ka, so madidisturbo si Lord sa pag-create niya kay Adam, kay Eve. So, second reason, bakit pinatulog ni Lord si Adan? To emphasize God's sovereignty over creation. Para ipakita na si Lord pa rin ang may gawa kay Eve, gaya ng ginawa niya sa ibang creation. Kasi kung gising si Adan, nandun siya present, witness siya, pwede nang sabihin na kasama siya, di ba? Kasama siya na ginawa si Eve. So hindi pwede yon kasi God is our sovereign God. Siya ang may likha ng lahat. No exemption. Kaya si Adan ay walang kinalaman sa paggawa kay Eve. Wala siyang contribution kasi tulog siya eh. It is all from the Lord. It is also a demonstration of man's dependence on God. So pinapakita natin na, pinapakita dito na humans or man like Adan, he is dependent on God. Wala siya magagawa. Lahat ng bagay ay from the Lord. Lahat ng after na nung na-create ng mga ibang creation, si Adan po ay walang kinalaman. Siya po ang sabi nga is, apart from the Lord, we are nothing. Siyempre, one of the reason din bakit pinatulog si Adan. Kasi di ba wala siyang helper, wala siyang kasama. So, sabi ng Lord, surprise! Di ba? Ang saya nun. Sinong natutuwa pag sino-surprise? Lalo pag maganda sa ating mata, sa ating pandinig yung gift, di ba? So makita natin na Eve is a gift to Adan. So ibig sabihin, ang babae ay gift sa lalaki. So bilang mag-asawa, ang babae po ay gift ng Lord sa inyong mga husband, sa mga husband. Amen po? So, ang babae ay second self of a man. So hindi siya kagaya ng hayop na ibang uri. So ganun ang present ni Lord si Eve para ma-surprise si Adan at matuwa si Adan sa kanyang gift. Ang pagkakatulog ni Adan ay isang foreshadowing, isang pagpapakita, kagaya ni Adan when he was asleep. Pag natulog siya, then saka na-form si Eve. Di po ba? Pinatulog siya ng ating Panginoon. Kagaya ni Lord, nung siya ay namatay sa cross, siya ay pumunta sa langit, bumalik sa langit, saka pa na-form ang church. Kung ating po matatandaan, yung ating previous ng pag-aaral, na nung umakyat na si Lord sa langit, in-empower niya, bumaba ang Holy Spirit, in-empower ng Holy Spirit ang mga disciples, saka sila nag-preach. So, doon na-form ang simbahan. Then the rib which the Lord God had taken from man, He made into woman, and He brought her to the man. So, pinatulog si Adan, kinuha yung rib. Then, sinara yung rib syempre kasi magbe-bleeding si Adan eh. Human si Adan, di ba? Literally, magbe-bleeding yun kasi tao siya. Kasi surgery nga, di ba? So, yung rib na yun, ginawa ni Lord into a woman. So, sabi ni Lord, dinala niya sa lalaki. Man, ito tingnan natin. So, dinala ni Lord ang babae sa lalaki. So, in the marriage, God is the one giving the woman to the man. Si Lord ang may idea. So, everything is from the Lord. Ngayon, anong purpose ng rib? Ano ng purpose ng rib? Alam niyo po kung anong purpose? Ang human ribs po ay nagsusupport sa chest.
support sa chest para maging maganda ang breathing natin, at sa mga nasa loob na mga organs. Ano yung nasa loob na organs? Lungs, heart, liver, everything inside. So, nagsusupport ang rib sa ating mga vital organs. At ganon din ang magiging assignment or magiging purpose ng man sa kanyang wife. Di po ba yung rib naging inano Lord as a wife? So ang purpose ng man is to support them and to protect the wife. Mga lalaki, nakikinig po ba tayo? Ano ang purpose ng man sa ating anong magiging responsibility ng husband to wife? Isa lang sumasagot. Support and protect your Ayaw sumagot. Sige kayo. So, nung present ni Lord, si Eve kay Adam, syempre na-surprise si Adam kasi nga, before that, ang nakita niya, mga hayop. Imagine niyo kung ikaw yon si Adan, tapos nakita mo lang mga hayop nandyan sa tabi mo, tapos biglang may binigay si Lord. Ma-amaze ka, hindi? Amazing, di ba? Uy, may kasama na ako, kamukha ko, kawangis ko. Di ba amazing yon na may kasama ka na? So si Lord ang nagbigay kay Adan. So anong sabi ni Adan? This is now my bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. So, tayo mga parents o bagong parents o naging parents, anong feeling ng first time nakita ang anak? Masaya, di ba? Masaya sa puso? Ma-explain niyo ba kung gaano kasaya? So may compare natin yon ng feeling ni Adan nung siya ay binigyan ng kasama na si Eve. Kaya tayo mga parents, di ba nasasabi natin, ito yung anak ko, yung dugo ko na nalantay, ang dugo ko ay nananalantay, ano? Dumadalo, ibahin na lang natin. Ang hirap Tagalog eh. Di ba tayo mga parents, mabanggit natin na yung dugo ko ay dumadalo, yung dugo na dumadalo sa akin ay siyang dugo na dumadalo sa anak ko. So gaya ni Adan, bone of my bones and flesh of my flesh. Those same like feelings yon. So, continue tayo. Dumadaloy na. So nung binigyan na ni Lord si Eve kay Adan, na-surprise si Adan, natuwa kasi meron na siyang kasama. So anong sabi after nun? So nandito si Adan, nandito si Eve, pumunta si Eve kasi present ni Lord si Eve kay Adan. So anong kasunod na sinabi ng Lord? Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. 1 plus 1 equals? Dito sa ating preaching, 1 plus 1 equals 1. Kasi si Adan and Eve, pinag-isa, naging one flesh. Hindi muna tayo mathematics side. So for this reason, after na magsama si Adan and Eve, nag-join together, so kailangan nilang humayo. They leave his parents, their parents. Not because hindi nila mahal ang mga magulang. Tayo ba nung iwan natin ating mga magulang, nasabi natin hindi na natin sila mahal? Hindi, di ba? They left dito si Adan and Eve, they will leave their father and mother not because they don't love them anymore, but because it is commanded by God. So hindi ibig sabihin na iwan natin ating mga parents. But then dito,
ang magiging immediate family mo ay iyong asawa at iyong magiging mga anak. So, ang ating mga nanay, tatay, mga kapatid ay magiging support na extended family. Sa Genesis 2:25 naman, sabi dito, and they were both naked. So, before the fall, di po ba kung ating natatandaan, before the fall, may takip ba si Adam and Eve sa kanilang mga katawan? Wala pa. Wala pa. Kasi before the fall, ang nakedness dito is about being pure and innocent. Kaya hindi sila ashamed kahit sila ay hubad, wala silang saplot. Si Adam and Eve ay hindi nahiya sa bawat isa. Naalala po natin, kailan sila nagkaroon ng pag-iisip na sila ay hubad? When they committed the sin. So dito, since wala pa dito yung kasalanan, sila po ay pure innocent. So hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng nakedness in the sense of being nude. So wala pa, they are pure at heart pa sa situation na to. So sa ating pong preaching today, meron po tayong 2 points na ating pag-usapan. Ano yung biblical truths about marriage? Kasi previously, nakita natin yung worldly perspective at ano ang purpose ng marriage. Ating pong isipin, habang dinidiscuss po natin ang salita ng ating Panginoon, anong pagkakaintindi niyo sa marriage? At ano yung purpose niyo for being married? Para ma-compare po natin. So una, marriage is God's design. Marriage is not about man and woman. Sino nakaisip nauna nag-isip about marriage? Hindi tao, kundi si Lord. From the start, sinabi ni Lord na it's not good for a man to be alone. So, it is God's idea na bigyan siya ng helper. Makita natin yan sa verse 18 sa Genesis 2. So dito po, ang pag-aasawa po ay hindi po. So si Lord po ang nagbigay ng awareness sa atin na we are alone. That's when nagkakaroon tayo ng desire na magkaroon ng kasama sa buhay. So it is still the Lord God who gave us that heart. Si Lord ang nagbigay ng awareness that we need a helper sa ating buhay. Hindi si Adan, di po ba hindi si Adan nagsabi na, Lord, kailangan ko ng helper. Diba si Lord? Secondly po, anong una? Marriage is God's design. Marriage is God's idea, not man's. So pangalawa po, marriage as a covenant. Anong covenant nga po ulit? It's agreement between man and... So sa Tagalog po, ito po ay sagrado, may bisang kasunduan. So agreement between God and man na nagtatatag ng isang pundasyong ugnayan ng mutual na pangako at kondisyon. So, God, man, and wife. So, mayroong agreement na meron silang isang goal, isang standard. Sabi ng Lord, therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Nabasa natin kanina. And sa Matthew 9:16, therefore, what God has joined together, let not man separate. So ito yung marriage. Pag tayo kinasal na, whatever it takes, we will stay with the marriage. Kasi, in the first place, nung una,
It is not designed na maghiwalay ang husband and wife. It is not planned by the Lord na maghiwalay ang husband and wife. So it is God, man, and woman. So walang ano diyan, walang pwede magsabi na meron bang ibang kasama or meron pang ibang reason na magiging masasabi natin na ang marriage ay hindi about the Lord. So God, man and woman. So sa marriage, God is the center of the relationship. Amen po? So sa mga papakasal pa lang, remember this, ang marriage, pag nag-ano tayo sa marriage, is not only a vow sa ating partner, but a vow also sa ating Panginoon. So we think many times, kasi hindi lang natin i-break ang ating spouse, kundi i-break natin ang law ng ating Panginoon. So anong ng Lord sa mga wife as a covenant? Ano ang kanyang command? SOS. Ano yung SOS? Submit. Ano yung isa? So wife must submit, obey, and subject yourself. Kanino? Kanino? To your own husband. Submit, obey, subject yourself to your own husband. Girls, remember po natin, SOS. Ano yung SOS? Sa mga babae. Babae. Hala, ayaw magsabi ng mga girls. So girls, wife to be at magiging mga wife sa ating mga wife, SOS, submit, obey. Ayun po. Ito po ay makikita natin sa Ephesians. Ephesians 5. Kung gusto niyo po makita Ephesians 5, ladies and gentlemen, Ephesians 5 po. Doon po ang salita ng ating Panginoon, mababasa po natin to. Submit, nandun ang pagpapasakop, nandun ang pagsunod sa ating mga asawa. May tanong po ba kayo? Ask to the Lord. Kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon, kung paano tayo mag-obey sa ating Panginoon, ay ganon din tayo mag-obey sa ating mga husband. Unless lang kung pinapagawa ng husband will cause you to sin. Hindi yon pwede. Kung ang pinapagawa nating husband ay under naman sa umbrella ng marriage, will not cause you to sin, will not harm you, then we are subject to obey, to submit sa ating mga husband. Bakit? Bakit sinabi ng Lord? Sa Ephesians 5 po, kung ating pong babasahin, inuna ng Lord ang mga babae. Imagine niyo yun, hindi inunang lalaki. Wives, submit to your husbands. Please open Ephesians 5. Para isa-isa po nating mabasa, mapakinggan, maunawaan ang salita ng ating Panginoon. So anong reason? Bakit sinabi ng Lord yon sa ating mga babae? Submit, obey, subject to your own husband. Hindi husband ng kapitbahay, own husband, sinasabi ng Lord, to your own husband. Hindi husband ng kapitbahay, hindi husband ng kung kanino. We are only to obey, submit, obey, and subject ourselves to our own husband. Ngayon, sa mga singles, kanino mag-obey? Kanino mag-submit? Kanino mag-obey? Kanino mag-subject? Maliban kay Lord. Siyempre kay Lord una. Sa mga single, kanino po tayo dapat mag-SOS? Sa ating parents, sa ating ama. Hindi sa ating boyfriend.
Sa ating ama, tayo mag-submit, obey, and subject. Ngayon, tayo po ay meron ng mga asawa sa ating mga own husband. So bakit? Kayo mga lalaki naman, makinig po tayo lahat. Husband, sinong husbands dito? At nagiging husband? Wala ditong excuse. Kuya Jojo, we don't know. Ano naman ang role ng husband? Kasi ang babae SOS. LOVE. Anong LOVE? Love your wife. Hindi love your loved other wives. Ephesians 5:2 love husband is ought to love their own wives. So sa inyong mga lalaki pala ating mga lalaki. Sa inyong mga lalaki, ito po yung ordinance ni Lord. Ito yung command ni Lord. So wag po tayong wag mo nating ma-miss ito. At wag tayong malito dito. That bilang mga lalaki, husband or husband to be, you have to love your wife, your own wife. Just as Christ also loved the church. And gave himself to her. Alam niyo po kung gaano tayo kamahal ng ating Lord Jesus Christ. Diyos siya, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nag-preach. Okay? Then, ipinako sa krus, inako ang ating mga kasalanan. Imbis na tayong parusahan si Lord, inako niya ang kasalanan. Namatay sa krus, nabuhay, at umakyat sa langit. So, ganun tayo kamahal ating Panginoon. So, husband has to lay his life to his wife. Husband has to give his might to his wife. Lahat ng kanyang lakas, yung kanyang buong pagkatao ay bibigay sa kanyang asawa. So, husband, mahalin niyo ang iyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Lord. Binigay ni Lord ang kanyang dugo, namatay siya sa cross. Di po ba? At inako niya ang mga kasalanan. So ganito dapat minamahal na mga husband and husband-to-be ang kanilang mga asawa at magiging asawa. Amen po? Amen po? Ayun ba hindi nag-amen? So husbands are ought to love their wives as themselves. Kasi kung hindi mo mahal ang yung asawa, yung wife, ay hindi mo mahal ang sarili mo. At hindi mo minamahal siya gaya ng pagmamahal ng Lord sa church at sa iyo. Di ba napakalaking pagkakamali yun ng ating mga asawa ay hindi natin minamahal? So the third truth about marriage is teamwork. So teamwork, so nakita natin, suitable helper, joined together, one flesh. Husband and wife has to serve, love, support each other. Walang mataas, walang mababa. So pagka in the relation ng husband and wife, kahit may mga instances na mataas ang sahod ng babae kaysa sa lalaki, may mga instances na mas strong ang babae personality kaysa sa lalaki, it doesn't change at all. Husband is still the head of the family. Husband is still the one to govern the family, and that husband should not treat their wives as mababa. As slave, hindi. Utos-utusan lang ng ganon. Hindi. Mayroong pagmamahal, mayroong equality. Amen po? Hindi, Mimi. Ako, ikaw ang magganito. Oh. So, as a teamwork, ito, may nabasa ako dito sa nakitang picture. Dito nakita natin na ang wife, ang naglilinis, ang husband,
Maganda ba to? Nakaupo lang, nakahiga, while yung wife ay nagtatrabaho buong, bising-bising ang wife, paglilinis, pagluluto, everything, pag-aalaga ng mga anak. At mayroong lalaki na ganito lang ang ginagawa. Unless ang lalaki, nag-offer mo na siya sa kanyang wife, gusto mong tulungan kita, and the wife is, okay lang, ako lang, wow. Iba yon. Iba naman yung hinaya lang na lalaki ang babaeng gawa ng lahat. Or vice versa. So mga lalaki, sabi nga, kung ang lalaki ganito ang nagiging sitwasyon, you are not a husband. You are a burden. Okay? Balik tayo natin. Lalaking gumagawa, ang babae, hindi tumutulong. Kuya Jerry. So, hindi tayo wife, kundi we are a burden to our spouse. Kasi sabi nga, we have to complement to each other, help each other, support each other. Amen po? So, wag tayo maging burden sa ating mga spouse. Wag tayo maging burden sa ating magiging spouse. Let us help in every task, in every way we can. Ganun po ang mag-asawa, teamwork. Ito maganda. Ang isa magwawalis, ang isa magmamap, pero mas mabigat yata ang trabaho ng pagmamap kaysa magwalis. Parang mali ang picture. Pero baliktarin na lang natin. Lalaki yung nagmamap, babae yung nagwawalis. Di ba maganda tingnan? Yung isa magluluto, yung isa mamalingki mo ng isa, yung isa magluto, then maghugas yung isa, maglaba ang isa magplansya. Possible po ba yon? Amen? Walang may sumasagot. Don't tell me, hindi alam ng laki magplansya, hindi alam ng laki maglaba, alam naman ng lahat yan. Siyempre tayo mga OFW, pag wala dito ating mga asawa, alam natin yan. And we are being taught by our parents na gawin ang mga trabahong pambahay. So husband and wife, we have to help each other. Huwag nating hayaan na pagod ang isa, ikaw nakaupo lang. Pwede mo namang pakunwari, tulungan kita. Oh. At least nag-offer ka ng help sa iyong spouse. At least nag-initiate ka to ask help sa kanya kung kailangan niya ng tulong. So bilang teamwork, yan dapat bilang husband and wife, sorry. So, may maglalaba, iba magtutupi ng damit, ang sarap tingnan. Di ba? Oy, nagtutupi yan. After niya magtupi, ulitin ko din. Hindi nga, sabi nga, the thought counts. Diba? Yung pag-help niya is more appreciated. Kasi iba naman talaga magtrabaho ang babae. Ang babae is meticulosa. Gusto talaga, maayos ang forma, maayos ang pagkalinis. Ang lalaki kasi generally ay hindi ganon eh. May nag-react sa likod. Generally, magkaiba talaga. Kahit sa thinking, sabi nga, very complicated mag-isip ang babae. Sa shopping, ang lalaki, diretso sa kung saan siya gustong bilhin. Ang babae, anong ginagawa? Dawer. So, di ba? So, mapapakita lamang na we are created differently, but we complement to each other. Amen po? So, wag kalimutan na, ano yung una? Marriage is as God's design, marriage as a covenant and teamwork. And next is, dapat sa teamwork pa din, wag natin kalimutan na God is the center of our relationship. So, magkasama tayo magsisimba, magkasama tayong manalangin, yung ating inisip ay lagi ang salita ng ating Panginoon kung anong nararapat. Mag-isa ang goal natin. So, tapos na tayo sa biblical truth, dito naman tayo sa biblical purpose. Nalala niyo po yung mga purposes kanina? Bakit nag-aasawa? Support, financial stability, seeking love, and all.
So tingnan natin anong sinasabi ng Bible about sa purpose ng marriage. One is procreation. Ano yung procreation? Procreation is an act of producing, reproducing, or bringing forth of offspring. Yung pagkakaroon ng mga anak. So ito yung unang purpose ng marriage. Procreation. Ito yung unang purpose ng Lord. Bakit binigay ni Lord si Eve kay Adan? It's because of procreation. Para dumami pa. Sabi nga ng Lord, go, multiply, fill the earth, subdue the earth. So hindi lang offspring. God is telling us na hindi lang ordinaryong ng offspring, kundi pag-reproduce ng godly offspring. So procreation is a divine mandate or blessing from God. So it's a blessing from God, yung pag-procreate and integral to the continuation of human life and the fulfillment of God's purposes on earth. So sabi ng Lord, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue the earth, and have dominion over every living thing. So ito yung unang purpose ni Lord. To procreate godly children. Paano naman ang gagawin kung hindi magkaanak? Kasi hindi lingid po sa atin na yung iba hindi magkaanak. Amen po? Yung ibang mag-asawa ay walang anak. Hindi biniyayaan ng Lord ng anak. Kagaya din po yan sa Old Testament. Mayroong mga instances na hindi mabuntis o or matagal mabuntis. Di po ba? Kaya ng story ni Jacob. Alam niyo po ba na ang pinangarap ni Jacob ay sino? Si Rachel ang kanyang pinakamamahal. Rachel. Then, nag-serve siya sa kanyang father-in-law for ilang years, 7 years. So makita natin yung kanyang patience and love kay Rachel. But then here, may mga instances na hindi na magkaanak si Leah. Anong ginawa ni Leah? Binigay niya ang kanyang servant. So servant, nagkaanak dito si Jacob, at ang kanyang anak ay pag-aari ni Leah kasi siya po ay alipin. Ganon din po ang nangyari kay Rachel. Kung hindi siya mabuntis, binigay niya ang kanyang servant na si Bilhah. So, sa ating panahon ngayon, anong magiging corresponding action to this? May mga instances tayo na hindi magkaanak. So, pwedeng mag-resort to adoption at sa mga procedures na mag-produce ng isang anak. Di po ba? Yung insemination, ng IVF. So, pwede yon. Basta as long as sa kanyang husband na nasa tamang proseso. So yun po ang pwedeng gawin sa mga husband and wife na hindi po binibiyayaan ng anak. Pwede mag-sort into adoption or mga ibang methods. So ang next po purpose ng marriage, the last purpose po ng Lord sa marriage is about illustration. Ito po ay living example of relationship between Christ and the church. Sino po ang church? Tayo. Sabi ko kanina, yung pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang church, sa atin. So, ganun po nililarawan yung marriage. Ganun dapat minamahal ng lalaki ang kanyang wife. Emphasizing sacrificial love, unity, and mutual commitment for his bride. Tayo yon bilang mga Kristiyano. So, husband has to love his wife just as Christ loved his church. Kung paano niya binigay ang buhay niya, kung paano siya minahal, paano niya inalagaan, inaruga ang simbahan, paano niya iniisip ang kapakanan ng simbahan, dapat ganon din ang ating mga lalaki, ang mga husband. Christ, second illustration po ng marriage is Christ's unbreakable bond with His church. Pag tayo po ay tinanggap na natin ang ating Panginoon sa ating buhay, naniwala, nagrepent, naniwala sa ating Panginoon, wala pong makaka-break na po yun. Kung totoo po tayo nagrepent, totoo po nating
pinapaniwalaan, na tayo po ay makasalanan, na tayo po ay kailangan natin ng tagapagligtas, at isa lang po yun ang binigay ng Bible na pangalan si Jesus Christ. So wala pong makakatanggal yon sa kamay ng ating Panginoon. No one can snatch out of my hand, sabi ng ating Panginoon. So ito po yung ating napag-aralan for today. Yung truths of marriage, meron pong 4. God's design, marriage as covenant, marriage as mutual role and teamwork, and purpose. 2 lang po ang purpose ng marriage. Hindi about self, ha? Yung kanina nabanggit natin na gusto ko ng love, gusto ko ng financial stability, gusto ko ng support. Hindi po yun. Ang purpose po ng marriage is procreation and illustration. Amen po. So sa mag-aasawa pa lang, ito po ang magandang sa inyo. So before we think of marriage, atin pong alalahanin ang ating mga narinig today kasi really it is God's word at wala pong makapagbabago sa salita ng ating Panginoon. Hindi po ang ating sarili, hindi po ating emosyon, hindi po ang ating mga sariling talino, kundi the word of the Lord will stay. Ano nga yung ang command ng Lord sa mga wife? Ano yung SOS? Submit, obey, subject to your own husband. Sa lalaki? LOVE. So in conclusion, love is not led by emotion, but rather an act of the will accompanied by emotions that leads to action in behalf of its object. So, pagdidesisyonan mo na, decision mo, it's your decision to marry, it's your decision to love, it's your will. Wag mong kasi kung will lang natin, kung emotions lang ang maging reason natin kasi in love tayo, kasi matipuno siya, gwapo siya, maganda siya, or meron siyang malaking trabaho, or ano mga reasons na mayroon sa ating mga pag-iisip. O di kaya gusto lang nating lumabas sa ating pamamahay, or kaya gusto lang nating makaiwas kung ano man ang gusto nating iwasan, kaya gusto nating mag-marry, mag-asawa. Hindi po yun. Dapat desisyonan mo na, ngayon pa lang. I choose to love my wife, I choose to love my husband, kahit anong mangyari. Kasi kung kagwapuhan, kaseksihan, nagbabago yan eh. Ang sitwasyon nagbabago. Hindi natin alam, may mga struggles. Mag-struggle tayo ng finances later on. Mag-struggle tayo sa sickness later on. So anong gagawin natin? Hiwalay tayo kasi we feel discomfort. Hindi. Amen po. So ngayon pa lang, mag-decide na tayo, I choose to love you, my husband, my wife. At being ngayon nakasal tayo, since narinig na natin ngayon ang word ni Lord, let us say to ourselves, I choose to love my husband or my wife. Kahit ano pa man yan, kahit anong mangyari dyan, you are bound to love your spouse. You are bound to love your husband. You are bound to love your wife. And pag brinek natin yon, binibreak din natin ang law na ating Panginoon. Marriage is sacred, God-ordained. Naalala po nyo, it is the idea of the Lord na ibigay si Eve kay Adan. So, isa yun sa illustration ng isang marriage. A lifelong agreement between man and wife. Hindi man and man, hindi woman and woman, but man and wife. With one goal, and that is to love, support each other, fulfilling God's mandate. Anong mandate ni Lord kanina? Sinabi sa kabilang slide. Multiply, fill the earth, subdue the earth, and have dominion over all living creatures. So ito yun. And bring forth godly offspring. So tayo mga magulang, hindi lang ang ating purpose is magkaanak. Tuturuan natin ang ating mga anak sa salita ng ating Panginoon. Tuturuan natin sila kung paanong turo ang gusto ni Lord na ibigay natin sa ating mga anak. Para lumaki sila na maayos
at puno din ng salita ng Lord. At once na sila po ay magkaroon din po ng sarili lang family, sila man din ay tuturuan nila ang kanilang mga anak. Di po ba? Yun po ang purpose natin Panginoon. Para dumami tayo bilang mga godly people sa tulong po ng ating Lord. So, God's principles, standards, and purpose are essential to remain happy, blessed, and united in marriage. Siyempre, alam naman po, gusto natin maging masaya, gusto natin maging matagumpay ang ating married life. So, we will follow God's command. So, yan po ang ating title po sa umagang ito ay In the Beginning. Kung paano po in-illustrate ni Lord ang marriage. Amen po? Let's pray po.